mga bata, ako si Binibining Crizel, Ako si Binibining Jana. ang iyong guro ngayong umaga. Kung niyo ang intervention. Okay na? Manlangin. Tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Judeline, maaari mo bang paunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Bigyan mo po kami ng karunungan, Panginoon, upang maunawaan at maintindihan namin ang aming mga guro. At huwayan mo kami lahat ang aming mga kaklase at guro. Ito ang aming samudlalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Julian! Magaling mga bata, palapakan natin ang ating mga sarili sa ating magpartisipa. Kumain na kayo umupo. Pero bago tayo magsimula sa ating bagong talakayan, tayo ay may alituntunin na dapat sundin dito sa ating silid-aralan. Ngunit, ito ay babasahin natin lahat. Ngunit ako muna ang mauuna. At pagkatapos kong basahin, ay doon lamang kayo babasa, okay? Oo! Ang unang alituntunin sa ating klase ay kung may katanungan, itaas lamang ang kanang kamay. Pakibasa? Kung may katanungan, itaas lamang ang kanang kamay. Kung may nais kayo itanong o gusto ninyong lumabas sapagkat kayo ay nauuhaw, ay maaari nyo lamang itaas ang inyong kanang Kamay! Ang pangalawa nating alituntunin ay huwag makipag-usap sa katabi kung ang guro ay nagsasalita sa harapan. Pakibasa? Huwag makipag-usap sa katabi kung ang guro ay nagsasalita sa harapan. Kung ako ay magsasalita dito sa harapan, ano ang gagawin? Huwag makipag-usap sa katabi. Magaling. Ang pangatlo naman ay dapat may partisipasyon sa bawat aktibidad na gagawin. Pakibasa? Dapat may partisipasyon sa bawat aktibidad na gagawin. Maya-maya lamang ay magkakaroon tayo ng aktibidad at ang gagawin ninyo ay May partisipasyon. At ang panghuli naman nating alituntunin ay makinig ng mabuti. Kapag ako dito ay magsasalita, ano ang dapat gawin? Makinig ng mabuti. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Opo! Ito ba'y maaasahan ko sa inyo? Opo! Magaling. Now, ngayon, bago tayo tumungo sa ating
Go. Ngayon ay bago tayo tumungo sa ating bagong talakayan, ay balikan muna natin ang tinalakay natin kahapon. Sino naman ang makakapagbigay sa akin o nakakaalala sa tinalakay natin kahapon? Yes, Gisa? Ang tinalakay natin kahapon ay tungkol sa paggamit ng wastong paggamit ng pananalita. Ang tinalakay natin kahapon ay wastong paggamit ng magalang na pananalita. Halimbawa nito ay ang o at o. Magaling sapagkat ito talagang isinaulo ang ating tinalakay kahapon. Ngayon naman ay bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, mayroon akong ipapakitang larawan sa inyo. Dapat ninyo itong suriing mabuti sapagkat maya-maya lamang ay meron akong kanalungan. Ito ang larawan mga bata. Base sa larawan, ano ang inyong napansin? Yes, Jubilee? Ang napansin ko po, Goro, ay may magpapamilya at may bahay. Magaling, Jubilee. Sa larawan, makikita natin ang bahay, ang mga magsasaka, magpamilya, mga bata. Opo. At meron din kalabaw. Magaling. Tama. Nakikita. Magaling mga bata. Tama ang inyong obserbasyon. Ngayon, ano naman ang mga bagay na inyong nakikita sa larawan? Yes, Janica? Sila ay nag-aani. Ang magkapamilya ay nag-aani. Sa inyong palagay, ano ang tawag sa salitang tumutukoy sa bahay, ngalan sa tao, o ang hayop? Ano sa tingin ninyo? Ito po ay pangalan. Yes, Gislin, maaari kang tumayo. Ito po ay pangalan. Magaling, Gracelyn. Ito ay pangalan. Ano nga ulit ang pangalan, Gracelyn? Ang pangalan po, sir, ay pangalan ng tao. Ang pangalan, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, tayo, o hangyayari. Magaling. Para malaman ninyo at maging gabay sa inyong pagkatuto ngayong araw, ay aking babasahin ang ating layunin ngayong araw. Pagkatapos ng aralin, ang kayo ay inaasahang na ipapaliwanag ang kahulugan. Pagkatapos ng aralin, kayo ay inaasahang maipapaliwanag ang kahulugan ng pangalan at dalawang uri nito. Pangalawa, natutukoy ang mga salitang pangalan na ginamit sa tula at ang dalawang uri nito. At ang panghuli ay nakakagawa ng graphic organizer gamit ang mga salitang pangalan. Ang graphic organizer mga bata ay yung mga salita na inyong ididikit-dikit. Nagkakaintindihan ba mga bata? Ngayon na nalaman na natin ang definasyon sa pangalan. Ngayon naman mga bata, na ating nang nalaman ang definasyon ng pangalan na ang ibig sabihin ay ang salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, o pangyayari. Atin naman tunghayan ngayon o alamin ang mga pangalan ginamit sa tulang aking inihanda. Ang pamagat nga pala ng tulang aking inihanda ay maglaro tayo.
niyo bang maglaro mga bata? Opo! Kayo ba ay nagagalak kapag kayo ay naglalaro? Opo! Bakit naman Apple? Pwede mo ba sa ayos na pandidikit ng pula? Sandali lang, Apple. Ha? Ayan, Apple. Sa ayos na ba, Apple? Opo. Oy. Ngayon naman, sapagkat ikaw ay ang pamagat nga pala ng ating tula ay maglaro tayo. Ako muna ang magbabasa, mga bata, ha? Opo. Bata, bata, maglaro tayo. Langit, lupa, o tumbang preso. Eroplano na papel o saranggola. Lumulundag ng mataas sa luksong baka. Baka gusto mong magsipa tayo o kaya'y magpatulog ng trompo. Kung ikaw ay may holen sa bulsa, maglaro na tayo. Halika na. Luksong tinik ay larong masaya. Ipatong-patong, kamay at paa. Kayo naman mga bata. Maglaro tayo! Bata! Bata! Maglaro tayo! Langit, lupa, o tumbang preso. Eroplano na papel o saranggola. Lumulundag ng mataas sa lusong baka. Baka gusto mong magsipa tayo. O kaya'y magpatog ng trompo. Kung ikaw ay may holen sa bulsa, maglaro na tayo, halika na. Luksong tinik ay larong masaya. Patong-patong, kamay at paa. Magaling mga bata. Ngayon, sino naman ang gustong maglaro ng or sino ang nakalaro na ng luksong tinik? Kayo? Paano naman si Apple? Hindi po. Hindi ka naglalaro ng luksong tinik? Hindi. Magaling naman, masaya naman ang larong yan. Langit lupa po ang nilalaro. Langit lupa. Magaling naman Apple sapagkat ito rin ay masayang laro. At dito rin ay sinasaad ang holen. Sino ang naglalaro dito ng holen? Kayong lahat. Ngayon, Jubilin, maaari mo bang tukuyin ang mga pangalan na nabanggit sa tula? Opo! Oh. Maaari kang magpatulong kay Apple. Apple, maaari mo ba akong tulungan? Tandaan ha, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, o ang pangyayari. Ngayon, maaari bang tukuyin, Apple, ang mga pangalan na nabanggit dito sa ating tulang pinamagatang maglaro tayo? Teacher Holen. Holen. At ano pa, Apple? Luksong tinik. Luksong tinik. Jessa. Saranggola. Saranggola. Teacher! Yes. Majodelin. Bata, teacher! Bata. Ano pa? Bojo. Aeroplano, teacher. Aeroplano. Ano pa? Papel po, teacher. Papel. Ito ang mga bagay, ito ang mga salitang pangalan na ito ang mga salita na ito, ang mga salitang inyong nabanggit ay mga halimbawa ng salitang pangalan. Ito ay nabibilang sa pangalan. Ngayon, upang magpatuloy tayo sa ating talakayan, ay aking inanyayahan si Gurong Jana. Magandang umaga, mga bata. Magandang
maglaro tayo. Ngayon, ano-ano naman ang mga pangalan na nabanggit sa tulang gaya ng inyong sinagot kanina kay Guro Cridel? Yes, Jessa? Aeroplano na papel at bola. Magaling, Jessa! Yes, Aga, guro! magaling, Jubilin. Yes, Jubilin. Yes, ay, Jerica? Magaling, Jerica. Jojo, ay, Excellent teacher. magaling. Alam ko, ay mahusay dahil kayong lahat ay naunawaan kung ano ang pangalan. Ating palakpakan ang isa't isa dahil naunawaan nyo ang pangalan. Ngayon naman ay, di ba natalakay natin kanina ang pangalan? Ngayon naman ay tatalakayin natin ang dalawang uri ng pangalan. Ito ay pantangi at pambalana. Ang pangalan pantangi ay tumutukoy sa tiyak na pangalan. Sa tiyak na ngalan. Halimbawa ito ay anak, Manila, Luzon, at Bantay. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa ay si Jodeline ay maganda. So ang pangalan pantangi doon ay ang Jodeline. At isa pang halimbawa ay ang aso ni Apple ay si Bantay. So may dalawang pantangi, si Apple at si Bantay. Ngayon naman ang pangalan pambalana. Ang pangalan pambalana naman ay tumutukoy sa titiyak ng ngalan. Ang mga halimbawa nito ay bata, aso, palengke, at lapis. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. So, ang halimbawa nito ay bata. Yes, Marites, meron ka? Bata po naman na nasa Magaling, Marites. Kagaya sa tula. Halimbawa is may bata na sila na. So, ano ang pambalana doon? Bata. Ngayon naman ay dahil anuhan nyo ang dalawang uri ng pangalan, mayroon tayong aktibidad na gagawin. Ang gagawin nila mas ay ididikit sa kanilang pinaka. Ngayon naman, ang ating aktibidad ay ididikit ninyo ang mga halimbawa ninyo ang mga salita na hawak mo. Sa kung ito ba ay pambalana o pantangi. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo! Okay. Pumunta sa Uy, dagan ba yung design para ayos mo yung pagkusin mo? Dapat na yan. Tapos na po ako, Goro! Pagkatapos mo sumagot, ay pwede na kayo bumalik sa inyong upuan. Apo, Goro! Bilisan mo, Jessa. Ang tagal mo, Apple! Apple, ikaw ang palawan. Panggalin mo yan. Sige, magpangako ko. Ngayon, ating iwawasto kung inyong sagot ay ang pantangi is Mrs. Reyes, Philippines, Nigeria, Thailand, Japan, India, Indonesia,
na guro ay tumutukoy sa tiyak na ngalan at sa pambalana naman ay Magaling dahil ang pambalana ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, hayop at bagay at lugar. Ngayon naman ay magaling. Go. Magaling at lahat kayo ay naunawaan ang pangalan. Magaling dahil lahat kayo ay naunawaan ang dalawang uri ng pangalan. Ngayon naman ay muli natin balikan ang inyong tulang binasa kanina. Sino ang makapagbibigay sa akin kung ano, kung saan, kung alin dito ang pangalan ng pantani? Yes? Derta? Magaling, Derta. Sino pa sa inyo makapagbibigay ng halimbawa ng pantani? Yes, Leslie. Saranggola po. Magaling, Leslie. Yes, Apple. Allen, magaling. At kayo ay makapagbigay sa atin ng mga halimbawa ng pantani sa tulang inyong binasa. Ang sa pantani. Sino naman ang makapagbibigay sa pantani pagbibigay ng halimbawa sa tulang inyong binasa sa pangalang pambalana? Yes, Marcel. Bata po. Bata, magaling. Ikaw ako. laro. Magaling. Yes, Jessa. Ikaw. Bata. Magaling. At ngayong lahat ay nabanggit ang lahat ng halimbawa ng pangalan, dalawang uri ng pangalan sa tulang inyong binasa. Ngayon naman ay may Ngayon naman ay magkakaroon kayo ng isahang aktibidad. Kunin ang inyong mga papel. Teacher. Ito ang inyong gagawin sa inyong sagutang papel. Manuto, magbigay ng 5 ngalang pambalana at 5 pantani na makikita ninyo sa bahay at palan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para magsagot. Sumagot. Sagutan. Sagutan ang inyong aktibidad. Wala pa. Di ba tapos si Apple? Tapos na! Tapos na ba kayong lahat? Opo. Mamaya na mga bata kasi si Apple ay nakasusulat na tapos na ba Apple? Bilisan mo, Apple. Okay. Ngayon ay ating iwawasto ang inyong sagot. Apple, makapagbibigay ka ba ng 5 halimbawa ng pantani? Ito ay enlebo, lipstick, sunflower, Nike, Sa pambalana naman, Apple. bag, ballpen, bulaklak, plato, buwan. Magaling. Lahat ba